Hello mga marites, tanghali na nga pala ng mga oras na yan at kailangan natin magluto ng pananghalian na ulam. Galunggong nga pala yung lulutuin, sweet and sour. Kinuha ko na sa rep para mapalambutan na at medyo nagyelo. Kaninang umaga lang naman binili yan. At yan, habang binabalatan yung gulay, ibinabad ko na sa tubig yung mga isda. Carrots at bell pepper lang naman yung isasama namin sa sweet and sour. Tinulungan na rin pala ako ng asawa dyan. Hiniwa na niya yung carrots. Carrots! Ayan. Nalalaki nga pala ng hiwa niya dyan. So, tinuruan ko siya kung paano hiwain na maliliit. Kasi pang sweet and sour nga diba? Ayan, hiniwa na niya. At habang hinihiwa niya yung gulay, pinirito ko na yung mga galunggong. Galunggong lang tayo kasi mahal ng isda ang mamahal ng bilihin ngayon. So, ayan. Mainit naman na yung kawali kaya nilagay ko na yung galunggong. Pipirituhin natin habang naghihiwa ng gulay. Yan, nabubulol pa ako, hayop. Nag-multitasking nga pala ako dyan. Habang nakasalang yung pinipiritong galunggong, naglinis-linis ako dito sa kusina. Ilinisan ko yung mga ibang mga lagay ng condiments yan. Sipag yarn. Ayan, hinuhugasan ko yung mga lagay ng condiments kasi madudumi na. Yan, tamang alog-alog lang. Siyempre, habang naglilinis tayo, hinango ko na yung mga galunggong. Iniwan ko muna yung mga nililinisan kong bote doon. Kasi masusunog naman yung niluluto natin, diba? Isinalang ko na yung second batch. Yan. Habang nakasalang yung second batch, balik ako sa ginagawa kong paglilinis ng mga bote ng condiments. Multitasking yarn. So, ayan, nakaluto na ako ng galunggong, nakaprito na pala. Pinainit ko na yung kawali, panibagong kawali yan, igigisa na natin yung ulam. Naggisa na ako dyan ng bawang. Sinunod ko yung sibuyas kasi masusunog na yung bawang dyan. Huwag yung sunugin, hindi masarap. Ayan, sinunod ko na yung sibuyas. Kasi susunod ko na dyan yung gulay. Medyo nasunog yung bawang. Huwag yung gayahin yan. Hindi masarap. Ayan, sinama ko na yung bell pepper tsaka carrots. Pinagsabay ko na ganun din yan. Maluluto na rin yan. Ganyan lang. Ganyan lang naman ako mag-gisa. Kanya-kanya tayo ng gisaya. Kung may ibang version kayo, version nyo gawin nyo. Inilapag ko na yung cellphone at nangangawit na ako. Ako lang naman mag-isa nagbibideo habang nagigisa. Diba? Ngalay na ngalay ang person. Yan, gisa-gisa lang tayo dyan. Ayan na nga pala yung tomato sauce na ilagay ko na. Titikman na natin. Tsaka titimplahan na pala. Nilagyan ko na ng mga pampalasa, paminta, asin. Siyempre ang nakasanayan bitchin. Tsaka konting asukal. So, nung ayos na yung lasa, inilagay ko na yung mga isda. Yan. Pagtapos maluto niya, kakain na kami. Kasi anong oras na rin yan. 12:00 na mahigit. Ayan, nakahain na sa lamesa. So, kakain na kami dyan. Tatlo nga lang pala kaming kumakain niya kasi busog pa yung iba namin kasama dito sa bahay. Tanghali na yan. 12:30 na yata. Na late ng luto. Kasi ang tagal lutuin, ang tagal magprito ng isda. Nagchika-chikahan habang kumakain. Yun ang masarap habang kumakain nagchichikahan, diba? So, ayan. Matatapos na kami kumain dyan. Wala namang ibang gagawin ngayon today. So, pagkakain, niligpit ko na yung mga pinagkainan namin. Tsaka ako uurungan. Ito sa Nueva Ecija kasi uurungan ng tawag. Hugasan ko na yung mga pinagkainan namin. Mga marites. Ayan, diba? Pagod na pagod ang person. First time naghugas ng plato. Charis. So, pagkatapos maghugas ng plato, nilinis ko na yung mga pinaglutuan ko dyan, yung mga kalan. Kasi nagmantika. Yan, punas-punas ng lababo. Para malinis tignan, diba? Yung mga sulok-sulok, kailangan punasan. Siyempre. Ayan, mayayari na ako dyan. So, mga ibang ganap today. Puro ganyan lang, luto-luto lang. Kasi food is life. So, pagkatapos kong mag-urong dyan, pumasok na ako sa kwarto. Kasi bigla akong inantok. Ayan, ayun si asawa naglalaro ng, ewan ko ano nilalaro niya dyan. May higa na ako dyan at matutulog. Yun lang. Goodbye mga marites.